Good afternoon mga mi, ito nga pala yung ganap natin ngayong araw. Maglalaba pala ang gagawin ko ngayon kasi natambakan na kami ng damit ng asawa ko. Kaya ayan, pagkagising ko dyan ay dali-dali na ako nag-ayos sa sarili ko at nag-ayos sa paghigaan namin. Wala pala akong trabaho ngayon mga mi kasi Sabado lang daw yung paglilinis ko dun sa amo ko. Kaya nga saktong-sakto ay hindi pa kami nakalaba, ay naglaba na rin pala ako. Pero bago muna ako nagsimula maglaba ay nagkape muna ako dyan at kumuha ng isang biscuit. At para naman may laman yung tiyan natin at hindi manghihina habang naglalaba. Pagkatapos ko nga pala nagkape at kumain ng biskuit ay nagdiretso na pala ako sa labanin ko. Sobrang dami talaga mga mi, isang linggo ba naman. Wala pala yung asawa ko dyan mga mi kasi nasa work siya. Kinuha ba naman siya ng kasama niya kanina umaga. Hindi pa nga kami gising kanina ay meron na yung kasama niya kaya dali-dali naman siyang nag-ayos at umalis na. Hindi na nga din pala nakaalmusal yun mga mi kaya binigyan ko na lang siya ng pamerienda. Para naman may lakas siya at hindi manghina sa trabaho. Akala ko nga din pala ay may kasama na ako maglaba pero wala pala. At balak sana namin na pumunta ngayon sana ko pero hindi na matutuloy. Kasi ba naman ay lagi kaming busy mag-asawa pero para sa kanya naman lahat ang ginagawa namin. Kaya tis-tis na lang kami ng mag-asawa ko na hindi siya makasama. Kasi ginagawa namin ang lahat para sa kanya. Oo mga mi, sobrang hirap talaga maging batang ina. Lalo na kung pinagsasabay mo pa yung pag-aaral mo at pagtatrabaho. Hindi ko naman pinagsisihan na ganito yung nangyari sa buhay ko mga mi. Ito na rin kasi yung buhay na nagpasaya sa akin. Kahit nahihirapan na ako, pati ng asawa ko ay masaya pa rin kami. Dahil sa nagmamahalan kami at kompleto kaming pamilya. At ayan mga mi, balik pala tayo sa aking ginagawa tapos na pala ako naglaba dyan kaya maglilinis na ako ngayon sa kwarto namin. Tignan nyo nga naman sobrang kalat at sobrang gulo talaga ng kwarto namin. Pati nga dito sa mesa ay kahit kung saan na lang nakalagay yung mga gamit. Kaya ayan, diniretso ko na pala itong linisin. Una ko nga palang tinaas yung kortina at inopen yung bintana para naman lalabas yung mga likabok. At sunod naman yan ay pinagpag ko yung paghigaan namin para naman matanggal yung mga likabok. At syempre hindi mawawala talaga yung pagwawalis. Tinanggal at nilipat ko na din pala yung mga nakalagay dito sa kwarto na kung ano-anong gamit. At sunod ko naman inayos tong lamesa namin kasi kung ano-anong mga gamit ang nakalagay dito. At pagkatapos ko pala linisin yung kwarto namin ay winalisan ko na din pala dito sa may pagkainan. Winalis-walisan ko lang yan mga mi kasi wala naman masyadong kumakain dyan. Sa labas kasi kumakain yung biyanan ko at yung mga kapatid ng asawa ko kasi naman may pagkainan dun sa labas. Winalisan ko na din pala sa sala at sa terrace. Eto na pala mga mi yung look ng kwarto namin pagkatapos ko nilinisan. Tignan nyo ba naman tong kwarto namin mga mi, may nakasulat pa dyan na Giovanni, pangalan pala ng asawa ko. At ayan mga mi, after ko pala naglaba at naglinis ay nagpahinga na din pala ako. Hanggang dito nga lang pala muna yung vlog natin mga mi. See you na lang ulit sa vlog ko. Thank you for watching mga mi.